Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta kayo dyan? Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Naku, napakainit ng panahon dito sa amin ngayon, no? So, mag-aalas 12 or alauna. So, kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And please don't forget also to click the notification bell para lalo kayong updated pag magkaroon tayo ng mga activity dito po sa ating Munting Tinig channel. Okay? So, ano man ang pag-uusapan natin, diyan kung mag-upo muna ako kasi masyado pong masyado pong mainit. Ayan, no? Yung aking bulaklak. So, yan yung aking pinapasyalan kapag mainit sa loob. So, dito ako sa labas. Ngayon, pag-usapan natin, parang mapurnada ata yung pag-upo ni Barry Cuatro sa Cebu. Okay? Ang pag-usapan natin, yung tungkol po sa politika sa Cebu, alam naman natin nanalo si Barry Cuatro, ang gubernatorial candidate ng PDP laban sa Cebu. Tinalo niya po si Gwen Garcia, na kung saan itong si Gwen Garcia ay pinatawan ng suspension ng ombudsman, pero hindi ata tumalab dahil nakakuha po si Gwen Garcia ng temporary restraining order mula po sa Court of Appeals. Siyempre, mataas yon na korte, nanatili si Gwen Garcia kasi 6 months ata yung suspension Ay patapos naman yung term ni Gwen Garcia at saka kasamaang palad, siya po ay natalo sa pagkagobernador sa Cebu. Natalo siya ng walang machinery kuno, walang machinery kuno, walang pera kuno, at saka hindi naman po kuno kilala. Basta in-endorse lang ni Rodrigo Duterte, nanalo kuno. Itong si Gwen Garcia, aalis ito ng June 30. Siyempre magbabago po ang administration. So inis na inis ang kampo ni Barry Cuatro dahil until now daw hindi pa po na turn over yung mga documents for smooth transition. At ang malala pa, mga kamunting tinig, nag-file pa sa COMELEC ng disqualification or what you call this, disqualification case, or nagkaroon po ng election protest itong si Gwen Garcia laban kay Barry Cuatro. Kaya nga po si Barry Cuatro ngayon naka-ready yung kanyang mga legal counsel para po siya ay ipagtanggol. Ang tanong ng karamihan, baka matalo si Barry Cuatro. Kasi ang dami daw po ng mga allegation ng mga dayaan, bilihan ng boto. Wait, masyadong mainit dito. Pagkatapos, mga kamunting tinig, ayan, ilakad-lakad muna ako para dito tayo sa hindi ko na kayo nakikita So baka matalo. Paano na lang kung matalo si Barry Cuatro sa protest ni Gwen Garcia? So si Gwen Garcia ang uupong magiging gobernador ng Cebu. Kasi pinapasagot na si Barry Cuatro ng Commission on Election tungkol po sa complaint sa kanya ni Gwen Garcia. Grabe naman, hindi kaya basta-basta mag-file ka ng protest. Pag mag-election protest ka kasi hindi basta-basta kasi magpapabukas ka yan ng mga precinct. Sabi po ng kampo ni Gwen Garcia, mahigit daw po sa 4,000 na mga presinto ang bubuksan at yan po ang kinontest nila. Kasi parang magtaka ka talaga, bakit ganun kalaki ang lamang ni Barry Cuatro kay Gwen Garcia? Anong nangyari? So siyempre kanya-kanya po na mga allegation yan, kung ano po yung hinahawakan ni Gwen Garcia na ebidensya. At siyempre ang mga supporter ni Gwen Garcia masaya kasi hindi isinuko ni Gwen Garcia ang Cebu. Oo, gagastusan niya talaga at ipaglaban. Ang malala pa, mga kamunting tinig, ganito po ang nangyari. May mga bata po sa daan. Ang ganito po talaga ang malala pa, mga kamunting tinig, ganito. Pinatawa naman po ng guilty verdict ng ombudsman si Gwen Garcia. Alam naman natin na itong si ombudsman ay appointee ito ni Rodrigo Duterte. Kaya nagtataka ako
kung bakit hindi ino-honor ng ombudsman ang ruling na temporary restraining order ng Commission on Appointment, Commission on ano tawag nito? Court of Appeals. Kasi may temporary restraining order, may TRO. So paano po siya hahatawan ng guilty po siya sa defiance, no? Nag-defy daw po si Gwen Garcia, sabi po ng ombudsman. Tapos may multa siya na 30,000 piso. So babayaran niya yon. Kasi sinuway daw po ng ombudsman, sinuway daw po ni Gwen Garcia ang utos ng ombudsman na suspension. Hay nalanggit. Ang saya ng politika sa Cebu, mga kamunting tinig, lahat po nag-aabang. Ako naman taga Sultan Kudarat, pero hindi po pwedeng hindi tayo mag-comment pagdating po sa ng Cebu, kasi lahat po nabigla na tinalo po ni Baric 4 si Gwen Garcia sa ganon na margin. Aminin natin, marami mga maka-Duterte sa Cebu, pero yung overwhelming na gano'n na margin. So, kung mayroon pong basis ang kampo ni Gwen Garcia na mayroon pong dayaan, malalaman po yan sa resulta ng impeachment protest ni Gwen Garcia laban kay Baric 4. Ang antabayanan natin mga kamunting tinig, kung makaupo ba bilang gobernador si Baric 4 pag halimbawa lumabas ang desisyon ng COMELEC na panalo po si Gwen Garcia, aragoy, aakyat naman po ito sa Korte Suprema. Pero pagdating kasi sa eleksyon, ang kasi dyan, ang may kapangyarihan ay ang Commission on Election. Sa bagay, hindi pa naman nakaupo, pero nakapanumpa na. Oo, pero hindi pa man nakaupo si Baric 4 kasi June 30 pa ng madaling tanghaling tapat. So, magiging governor na si Baric 4. Pero, karapatan din ni Gwen Garcia na mag-file ng election protest. Ganun naman talaga. Kahit sino naman, kung halimbawa may naaamoy na anomaly, kung mayroon pong mga discrepancy sa resulta ng election, as long as you have money and you have an evidence with you at your hand, so you are free and that's your right to protest. Sasagutin lang po yan ng inirereklamo. So, masaya ito, at saka kaabang-abang itong mga kaganapan sa Cebu. Ipinagmamalaki pa naman ng mga Duterte diehard supporters yan, na dahil kay Rodrigo Duterte nanalo po si Baric 4. Pero hindi po papayag ang kampo ni Gwen Garcia na basta-basta lang iwan ang Cebu. Sabi ng iba, bakit pa mag-file ng election complaint? Ikalaki-laki naman ang agwat, o dapat tanggapin na ni Gwen Garcia ang kanyang pagkatalo. 'Di ba ganun ang mga argument? Pero hindi po pinapansin niya ng mga legal counsel ni Gwen Garcia, ipaglaban nila kung ano yung kanilang tama. At syempre, mabigyan na din ng pagkakataon si Baric 4 na sagutin yung aligasyon ng pandaraya ng kampo nila noong nakaraang eleksyon. Kaya nga po, nagtaka ang kampo ni Gwen Garcia kung bakit nanalo si Baric 4. Okay? So yun lang, alam naman natin na kilala po si Baric 4 na talagang suportado ng mga Duterte yan. Kasi, si Baric 4 dati po yung opisyal ata ng Partido Federal ng Pilipinas. Kasama po yan sila ni Vic Rodriguez. Nasa hanay po yan ni Vic Rodriguez. Tingnan mo ngayon si Vic Rodriguez, 'di ba? Parang tuta na nagtatahol-tahol. Tumakbo pang senador, talo naman. Okay? So, kung sino ang manalo sa Cebu, kaabang-abang po 'yan. Pero alam ko maraming matutuwa kapag madeklarang panalo si Gwen Garcia. Abangan natin kung ano po yung mga ebidensya na ilalatag ng kampo ni Gwen Garcia laban po kay Baric 4. At tingnan natin kung paano po dipinsahan ni Baric 4 ang more than 1 million niya na boto. Kung halimbawa magpapaubaya ba siya kay Gwen Garcia, o kasi medyo matagal to
matagal to na usapan, no? Matagal to na usapan, matagal to na hearing, oo, tapos siyempre mag-appear pa sila before the Commission on Election. Pero ang pagkakalam ko, pinapasagot na ang kampo ni Barry Quatro tungkol po sa allegation ni Gwen Garcia dahil po naghain po ito ng election protest. Okay? So yan lamang po mga kamunting tinig. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Nagsasabi sa inyo na tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. At syempre, once again, kung kayo po ay bago sa ating channel, once again, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell, yung parang kampana po dyan, para updated kayo kapag tayo po ay nag-upload ng mga videos, nag-update sa ating channel, and lalong-lalo na kapag mayroon tayong virtual conversation through live streaming. Bye-bye! Have a nice day and God bless! Mwah!